Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa mansyon ng mga kabalyero ay dumating na ang grupo nila Tanggol at habang naghihintay ang mga ito sa loob ay kinausap naman sila ni Marcelo at tinanong naman ni Marcelo si Tanggol kung ano at bakit pinatay si Bubbles. Saad nga ni Tanggol na ginahasa ito at saka siya binalikan para patayin. Kaya naman tinanong ni Marcelo kung sino ang may gawa noon kay Bubbles. Sa kabilang banda, sinabihan ni Ramon si David na ang intindihin nito ay ang gagawin nilang paglusob sa mga kabalyero at siguraduhin umano nito na hindi na sila maiisahan ng kanilang kalaban. Sa pagbalik naman ni David sa kanilang kwarto kung saan naroon si Catherine ay laking gulat nga nito dahil wala na doon si Catherine. Galit na galit si David sa nagbabantay sa labas ng kwarto ni Catherine habang si Catherine naman ay nagmamadaling umalis palayo sa mansyon ng mga Montenegro. Kaya naman dali-daling sinabi ni David kina Ramon na nakatakas si Catherine. Ayon pa kay David na sigurado ito na magsusumbong si Catherine sa kanyang lolo Pakundo na naghahanda sila sa gagawin nilang paglusob sa mga kabalyero. Inihanda naman ni Ramon ang lahat ng kanyang mga tauhan at sinabi nito na kailangan na nilang lumusob bago pa sila maunahan ni Catherine at hindi makapaghanda ang mga kabalyero. Habang naghihintay naman si Tanggol ay dumating naman si Don Pakundo at sinabi nito na may dahilan kung bakit pinapunta niya si Tanggol. Ayon nga kay Don Pakundo na may utang sa kanya si Tanggol at agad nitong ipinakita kay Tanggol ang larawan ni Pablo na kuha nito sa kasino kung saan pinatay nito si Pablo. Sambit pa ng senyor kay Tanggol na pagbabayaran nito ng malaki ang ginawa nitong pagpatay sa kanyang apo na si Pablo. Kukunin sana ni Tanggol ang kanyang baril, ngunit isang malakas na palo ng baril ang tumama sa kanyang likuran, dahilan kaya nawalan ito ng malay. At nang magising siya ay narinig nito ang sigaw ng kanyang mga kaibigan habang nakatali ang kamay nito. Habang sakay ng kabayo si Senyor Pakundo ay nagwika ito na bago niya ibaon sa lupa si Tanggol ay pahihirapan niya muna ito gaya ng pagpapahirap na ginawa nito sa kanyang apo na si Pablo. Ipinakaladkad na nga ni Senyor sa kabayo si Tanggol at dito na nga nag-umpisang pahirapan si Tanggol ni Senyor Pakundo. Kaya naman kapamilya kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJ's Batang Quiapo. Hanggang sa muli, salamat!